maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Pinagpalang araw po sa lahat ng ating pong mga suki or kahit naman po bago sa ating pong programang Moms at Heart. Ako po ang inyong Mommy Bessie Rios, inyong kasama sa mga ilang taon na rin po para sa ating mga paghubog sa mga pusong ina dito nga po sa ating programang Moms at Heart. At kayo po ba ay aming mga nakakasama? Salamat po sa ating mga kasama over Facebook natin ng Moms at Heart o di kaya naman po sa ating FEBC Radio TV or very simple doon po sa mga nakikinig. And special mention ang meron po mga PM Radio 702 DCAS AM band. O di kaya naman po, baka kayo po ay nanunood sa ating Signal Channel 185. Ayan. So, kumusta po ang bawat isa na mga may pusong ina? Wala po tayong gender na sinasabi at wala rin naman po tayong ibig sabihin na biological na mother. Any person na meron pong saloobin na malalim para sa kapakanan ng mga bata at gumagabay. At welcome na rin po, nakuber na po tayo ngayon. Is the first week of September. At kaya nga po, ngayon ay Grandparents' Day and Month. Ang haba talaga ng celebration dito sa ating bansa. Kaya nga po, ang ating po mga pagsasamahan na ito ay lahok-lahok na mga bagay-bagay may kinalaman sa grandparents. At ang lahat ng yan ating samahan ay all because we are a member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. For this time, ang aking pong kasama ay isang lola, na meron po siya mga ibabahagi at ang tuon natin ay mga bagay-bagay na meron pong kinalaman sa mga young learners. Tunay naman, we are an influencer sa buhay ng ating pong mga apo. Now, let's welcome ang ating pong makakasama sa huntahan. Hello sa'yo, Mamshi, Guro at Lola na rin. Nancy, pinagpalang araw, masayang araw. Sige, meron ka bang gustong batiin? Bumati ka muna sa ating mga kasama sa Moms at Heart. Okay, magandang araw sa lahat, mga nasa online. And kagaya ko, pag nag-tune in sa radyo ako nakikinig sa mga listeners natin, magandang araw din. At magandang araw sa iyo, Ma'am Bessie. Yes, at ako'y natutuwa kasi parang ngayon lang ulit tayo nagharap after 25 years ba yun, Parang yung tagal-tagal na nung panahon na yon. And ngayon, as we come together ay meron tayong mga pag-uusapan ng mga bagay-bagay patungkol sa, kasi pag week 1 dito sa Moms at Heart, ang pinag-uusapan ay mga very young children. And dahil, ano nga sineselebrate natin this September? It Grandparents Day. Yan, Grandparents Day, At alam naman natin ang kultura ng Grandparents Month. Oo, yan. Magiging isang buwan, Ay, talking of September. Burn na, no? Burn. Kaya ibig sabihin ay, wow, nangangamoy Pasko na naman ang ating kapaligiran, no? Yan ang kultura natin dito sa Philippines, Parang ang haba ng ating mga celebration. Christmas season. No? Diba? So, bigyan mo nga ako ng background kasi ang sabi ng team ay retired but retire, no? Yung binalitan lang yung tire. At ikaw ngayon ay nakaharap sa pagre-retire, no? Diba? So, from anong trabaho mo? So, bigyan natin ng background ng ating mga kasamang momshies. Ang naging trabaho ko, formerly as CPA, Certified Accountant, and then for 12 years, full-time parenting, and at the same time, support sa ministry ng husband ko na pastor, na kung saan during that
period, nagkaroon tayo ng interaction, Ma'am Bessie, na nagkaroon kami ng sa CECCD. And then nakapag-put up kami ng 4 na learning centers. And that is fruit dun sa application, dun sa natutunan sa'yo sa CECCD. And then afterwards, nagturo ako at grace ng God, ginawa pa na guidance counselor. So sa public school, where I was supposed to retire, naging guidance teacher ako. 3 hours teaching and 3 hours guidance counseling. So, Yan, yun. ako. Napaka lahok-lahok naman ang iyong mga karanasan, ano, at iba't iba. Parang ang medyo nakakagulat lang. Galing ka sa numero, biglang na shift, no? Napunta sa mga tungkol sa pag-aaral at ngayon sa guidance, di ba? No, nasa elementary school ka ng DepEd, ano? Yes, ma'am. Ng public school. Bilang guidance counselor, at sabi mo meron ka mga ilang oras na guidance, ano ba yung mga common na challenges ng mga behavior niyang bata natin? Ma'am, actually, based on my experience this school year, all the while akala namin magiging magaan dahil from pandemic, under sila ng guidance ng mga parents. Pero ang naging kalaban, ma'am, is ang effect, naging naging focus sila sa gadget. So napakahirap hugutin, lalo na sa academics. Totally parang ang hirap na nawala sila. Naputol yung doon. Kasi more on sa gadget sila nakafocus. Pagdating sa behavior, ma'am, ganun din, ma'am, na effect ng gadget. Ayun, kulang sila sa focus sa pag-aaral, naging parating i-refer sila ng teacher dito na puyat, hindi pumapasok, absent. And then also, pagdating sa behavior nila, cyberbullying, yun, ma'am, yung mga cases na hawak ko this past year. Okay, oo. Cyberbullying, no? Tapos mga Yes, bata ma'am. pa sila, di ba? Yes, Kaya ma'am. siguro kumpara dun sa mga medyo older na, yung mga bata na yan, hindi pa siguro masyadong, alam mo na, marunong na mag-manage ng mga behavior nila kapag sila may karanasan ng cyberbullying, di Yes, ba? ma'am. Okay. So, yung mga sinasabi mong yan, no, sa ating po mga momsies ay makatotohanan pala na masalo natin sa tahanan, di ba? So, pag sinabi mong may mga cases na hinahandle ka, so you work with parents also, Yes, parang ma'am. partnership, Yes, ma'am. So, Pag-process, ang halaga talaga na kaharap ang parents. yan, oo. And siguro para lang magkaroon tayo ng tawid, although ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga batang-bata, kaya ibabalik ko sana. Kasama na ba dyan sa iyong sinasakupan yung mga ating kinder at grade 1? Kasi Yes, ma'am. Oo, yes. Actually, kahit kinder, may mga referrals na din. Yung mga ina-assert na mga bata, sabing gano'n, nagre-reclame yung ang sabihin concern ng mami. Ang sumbong ng anak niya, sinabihan, mataba daw ako, mami. Gano'n. So, nasasaktan, na-hurt ang bata. And para maayos, at since may concern, dito sa guidance din. Okay. So, nakikita ko dyan na sobrang naaapektuhan pala ang ating mga bata kahit na batang-bata pa sila doon sa mga kaganapan sa kanilang paligid, At lalong-lalo na nga yung mga ganyang comment, no? Parang naalala ko tuloy kung apo ko yung nasinabi at mataba, no? Kasi yung naalala ko isa kong apo ay dati yung parang bola pero ngayon hindi na, medyo nag-trim down na siya. But nung ganyan ang edad niya, yung kinder, ako para siyang bola, no? Gaganyan-ganyan siya lumakad to. Yun, sinasanay ko pag ako sa pusay ko, ikaw taba, ching-ching, yan, tapos kukurot-kurotin ko siya ganyan. So, para yung mga bata ay ma-orient sila, di ba, na totoo namang mataba ka, bakit ka naapektuhan? Di ba, Yes. parang ganyan, di ba? So how do you handle yung mga ganun? Paano Yung sinasabi mga natin sa parents? i-educate din ang parents kasi dapat sila yung tuturo dun sa mga anak nila para harapin yung mga ganon. Kaya sabi ko,
basic foundation ng education is at home. Doon pa lang, dapat naturuan na, nag-guide na ang bata, naihanda na ang mga bata sa susuungin nila na environment sa school. Hindi sila mag-iisa, may mga kaklase sila. So dapat na-inculcate na nila na anong gagawin pag ganito, may mga ng asar. So yun ma'am ang inaano ko dun sa mga parents pa din. Yes, and hindi din solusyon na ililipat sila ng eskwelahan, di ba? Kasi ganun din Hindi paglipat ma'am, nila. hindi. Hindi nila ma-overcome yon. Yes, oo. Alam mo, gusto ko yung word na ginamit mo, overcome. Kasi ang maraming mga bata ngayon, dapat matuto sila yung salitang overcome. And that overcome Harapin nagsisimula nila. sa sarili, no? Kasi Yes ma'am. kapag hindi natin sila nabigyan ng skills how to overcome, yun na nga, yung, di ba, ang dami na nga yung mga cases talaga ng mental health challenges, Yes di ba? ma'am. Yes Oo. ma'am. Kaya dyan din, malamang sa inyong mga eskwelahan, meron na And mga since depression. 2020, nung nag-pandemic, I have several pupils na referred to me during the 2 years term, 2020 hanggang 2022, online counseling with the parent and with the pupil. And then now na face-to-face na, ayun, may mga bata na I have actually 2 na alaga ko during the school year na kapag may mga pagbalik o ano ulit ng kanilang depression or nati-trigger, and then sige, ang safe space nila dito sa guidance. Somebody na makakaunawa sa kanyang nararamdaman. So, yun, immediately refer to guidance para dito masusuportahan siya. Naku, talagang yan ang katotohanan ngayon ng ating mga kabataan, ano? Kasi nung araw, hindi pa ganyang kadami at hindi ganyang kabata. Pero ngayon, ang alarming ay mas bumabata ang mga cases, dumadami sila. Di ba? Sa Yes, pag-angat ma'am. ng Totoo mga nga. cases, bumabata at hindi maganda na drawing ng ating kondisyon ng lipunan ng mga kabataan yun, di ba, no? And hearing from a guidance counselor na talagang hindi lang po pala ito mga balita, no? Ito, nagkukwento sa atin si Teacher Nancy tungkol sa kanyang mga ginagawa. Okay, now we go to our topic. Kasi ang week 1, alam na ganyan, this is called the Toddler's Talk or the Early Childhood Focus natin. From the point of view of Lola, matanong kita, ilan ang apo mo? Iisa pa Ma'am, lang ba? isang apo na girl. Okay, So, isang apo. Wow, exciting na siya. Ilang taon si apo na girl? 10 years old na siya ma'am ngayon and entering grade 5. Pero Oh, okay. nung pinanganak siya, I let her nanay na took good care of her kasi para maranasan yung parenting kasi I have 3 daughters. Lahat kami working na. So siya hindi mo na magtrabaho. Siya yung mag-focus, mag-full time dun sa anak niya. For 2 years yun, ma'am. Yan, oo, yan. So, tanawin natin, no, yan. Parang mas marami yata ako sa'yo, no? Kasi 5 sila. And I have various ages. Meron akong teenager, 15. Yung dalawa kong girls ay pareho silang 10. And then, meron ako mga bulilit, isang 7 and isang 5. Ayan, di ba, no? So, nakakatuwang mga kausap itong mga bata ngayon, di ba? So, yan, mga mamshis, just to orient lang po itong ating 5 daliri. Parang, di ba, may kantang ganyan, yung mga daliri. Para madali lang po, no? Ang una nating pag-uusapan is the thumb, spiritual. Ayan. Then, tutunguhin natin yung ating point finger, which is yung ating mental or kaisipan. And then, yung gitna natin ay physical, no? Yung well-being, no? Wellness ng ating mga bata. And then, ito ay sa social or yung kanyang pakikisalamuha, di ba? And then, yung huli ay emotion. Ayan. So, 5 po yung ang tawag natin dyan ay developmental areas. Tama, mga areas of development, no? Kaya mga mamshis, no, napansin nyo, 5, hindi po puro isip, no? Kasi alam mo, di ba, mga parents, ang karamihan tinatanong grades, di ba? Yes, ma'am. No, Achievement ng quiz. that should not be.
Oo, yes. Isa lang yun, ito lang yun dito, no? So, yun, 5. Okay, so let's go to una, syempre, itong ating mom, no? Bilang bilang mga lola, ano ba yung mga bibigay natin na mga pahiwatig, kaalaman sa ating mga apo patungkol sa spiritual? Patungkol sa spiritual, ma'am, the moment na natututo na siyang magsalita, papakainin. So, that's the proper time na, o sige, pag bago mo isubo yan, kailangan mag-pray muna. Thank you sa food, thank you sa meal, kahit sa tubig din, thank you pa din. So, ayun, nakasanayan na niya na every time kakain, may input sa kanya ng prayer. And at bedtime, mayroon akong itinuro sa kanya na kanta, siguro mga 2 to 3 years old na siya that time, yung kanta na I cast all my cares upon you. So, tutulog talaga tayo Ganda. na sa God kung ano yung talagang magiging pagtulog natin hanggang sa kinabukasan. So, sa Ayan. pamamagitan din ng mga awit, nai-impart din natin yung sa spirituality. Alam mo, ang pansin ko lang dyan sa yung examples na yan ay nakakonect yung ating ideya patungkol sa isang Panginoon sa karanasan ng bata. Hindi siya parang hiwalay, no? Kagaya nun, kakain siya. Dapat maikonek ng bata na ang pagkain ay isang kaloob ng Panginoon. Bigayan ng Lord, di ba? Kaya may tumubong halaman na meron tayong kinakain na mga halaman, Yes. mga hayop na lumalaki, di ba? At dumarami para magkaroon tayo ng pagkain ay gawa ng ating Panginoon. Ayun, nakakatawa. And then, bagay na bagay ang kanta mo. Kasi karamihan tinuturo sa bata. Iba ang mga action song, di ba? Pero yan, dahil matutulog siya, binigyan mo siya ng parang lullaby song. O, di ba, no? Okay. Yes, ma'am. Sige, ano At pa? memorize niya din talaga yun. Yun naman, isang halimbawa din, pagdating sa food, yung example na lagi ko naalala sa kanya, pag kumakain kami ng balot, gusto ko ma-inculcate sa isip niya kung paano tingnan mo may sabaw sa loob, may liquid sa loob ng egg. Tapos sabi nga nun, bakit nga pa lola? Tapos pinabalik ko sa kanya, sabi ko na, kung bakit nga pa nagkaroon ng tubig o sabaw sa balot? Ang sagot niya, kasi lola, umihi yung sisiw. Pero Oh, yun, yan. and then May afterwards, may pinaliwanag ko cognitive sa na. kanya na iyon ay gawa ng God na hindi po pwedeng magawa ng tao. And then other example, nakasama ko siya sa palengke naman, bumili ako ng nyog, yung buo ang gusto ko para kitang-kita niya na nung tiniyak nung tindero yung nyog, biglang may lumabas na water. So the same thing din, sabi niya, wow! Tapos inano ko sa kanya, isang example pa din yan, kung paano hindi kaya ng tao na gawin, but then ang Diyos ang siyang kayang gumawa ng mga bagay na katulad na gano'n. Yan. So, mula sa karanasan, ay pinapakita mo rin sa kanya ang mga kaganapan doon sa creation, ano? Yung Yes, mga ma'am. nilalang ng Panginoon. So, nakakatuwa naman, ano? So, ganun lang po mga lola, kaya dapat tayo pala ay alerto. Alerto din tayo, di ba? Na magpakita ng mga koneksyon na yan. No? Naalala ko yung aking apo, no? Pagkakain kami ng isda, pati yung mga fisherman ipagpe-pray. Mga fisherman ipagpe-pray, di ba? Kasi sinasabi ko na may mga tao na siyang nanguha niyan dun sa dagat, di ba? Na nangisda sila, tapos may mga nagtanim, yan. So, and then pag lumalabas kami yun, nakikita nila yung mga bagay na aking sinasabi. Patungkol naman sa mga kaalaman ng sabihin nating Bible, di ba? Kasi common Yes, din yan ma'am. na binibigay natin Growing sa up ating years ng bata, at 2.5 years old, reader na talaga siya. So, thankful ako sa God na nag-grasp niya iyon and then nakakabasa na. So, ang kadalasang pinibigay syempre natin sa mga bata are Bible stories, mga books, may mga puzzles. And then sa Bible story, for one is yung kwento ni David and Goliath na kung saan mai-relate natin sa kanila na hindi pwedeng ma-discount yung hindi pwedeng ma-discount na porke bata ka, wala kang kayang gawin.
So, pwede kang gamitin ng God kahit bata pa. And another example is sa pagdating sa giving, pagiging generous, yung example nung dala nung bata na 5 tinapay at 2 isda, na kung saan madali niyang binolunteer na yun ang magiging pagkain. Yun lang yung baon niya. So makikita natin doon na po pwedeng maging example sa mga bata. Yan, oo, maganda yun, no? So, ang pansinin naman natin doon sa senior na yan ni Lola Nancy, Lola. Ay, Yes, mga dito lola. naman, meron siyang nasa layunin agad sa isip niya. Hindi ba sa hugot lang na, o ito yung istorya, meron kang layunin na, kagaya dun sa pag-share no, ng tinapay at isda. Ang layunin mo doon, ipamalay sa bata, yung pagiging mapagbigay, di ba? Kasi karamihan po ng mga bata ngayon parang akin, yung iyo akin pa rin, di ba? Parang gano'n, ano? Me, me, me. So dito pala, ang layunin agad natin sa kung ano yung ibibigay nating istorya o mga katuruan sa Bible ay maliwanag agad. Di ba? Maliwanag. Para habang May ini-istorya values. mo, kagaya nung sa David and Goliath, okay? So, yung ano yung nais ng Panginoon na gawin mo at hindi matatakot, di ba? No? Kahit na Goliath, ang laki-laki. Okay, naku, dahil maikli lang tayo, baka tayo ay humaba ang oras natin. Ito naman, mental, yung ating cognitive kaisipan. Bagamat kanina, meron ka na doong sinimulan, yung sabaw-sabaw dun sa balot. Yes, Baka kumakain ma'am. ng balot kayo maglola, ha? Hindi siya natatakot sa sisiw, ha? Kumakain siya niyan. May marami nga akong alam na adult, kakain yan sa madilim pa raw, o kaya nakapikit na ganyan. Pero yung kayong maglola, talagang hinihimay nyo pa, tinitingnan pa si sabaw at saka si sisiw sa balot, no? Oh, so, ano naman sa kaisipan ang ating nais na ibahagi, mga lola at mga momshies, mahalaga po ito kasi ito, medyo segue lang ako, no? Isang panawagan lang siguro, no? Karamihan kasi ng mga kaalaman, yung parang nabuo na isip, at ito ay common between the parent and the child. Yung pag-aaral, akala, libro lang. Ito lang sa school, di ba? Parang grade lang, no? Parang ito si libro, ito si exam, at ito si grade. Pag natapos ako dyan, pumasa ako, okay na ako. Parang ganon. Hindi ba dapat maitawid? Hindi ba Yes. dapat makita na ang buhay ng isang estudyante ay hindi lang para sa libro, para sa grades, para sa mga quizzes, at para doon sa medalya, di ba, no? Kung Yes, hindi, ma'am. saan mo gagamitin yan? Okay? Yes, ma'am. Kasi, yun nga yung even before dun sa 3 mga anak ko na way back nung maliliit pa sila, never ko silang minulat dun sa competition. Yung halimbawa, anak, anong nakuhang grade ni ganito? Anak, sino yung first honor? Anak, anong na ano mo? So, walang ganon. Na kahit itong sa apo, na ganun pa din na walang comparison, basta gawin yung best. Huwag i-compare yung sarili niya sa iba. And hindi, though mahalaga din yung grades, pero hindi lang yung dapat naging focus. Kaya nga dito ma'am sa guidance office ko, ang laki-laki na nakalagay ko dito yung the heart of education is values education. Ang buhay ng edukasyon ay talagang ang post na sa natin, values education, not that grades. Kaya Saka hindi ang isa pa, sana maitanim, no, at mailalim, no, sa isip at puso ng bawat na mag-aaral, yung bang masayang mag-aral. Yes, ma'am. Yung gusto kong mag-aral. Kasi marami akong natututunan. Hindi yung, kasi di ba mga bata ngayon, kasi nung araw, hindi ako ganun mag-aral, tsaka yung mga kasama ko, hindi ganun. Ngayon kasi, pag walang assignment, parang wala nang aralin, di ba? Kami kasi nung araw, parang ang saya-saya na pag-uwi mo, yung mga pinag-aralan, bubuklatin ko yan, dadaanan kong basahin ulit, tapos hindi pa tinuturo, binubuklat ko na yon, no? Kasi Yes, ma'am, natutuwa ako, ang advance. dami ko natututunan. But then today, ang mga bata, parang madaling makontento. Sobrang madaling makontento na, eto nga di ba, minsan gagawin niya, di ba may question sa dulo ng workbook, yung bawa, unit, di ba? So, Yes, ma'am. pages, sabihin natin, 12, 13, 14, 15. Dapat binasa niya yon. Kasi yung question nandun dun sa 16 and 17, di ba? Yes, Anong ma'am. kita? Hindi basa.
titingnan yung question, Hahanapin ang bubuklatin. sagot. Correct. Natuto ba sila? Hindi. Diba? Yun ang nakakalungkot, mga mamshis. Diba ba? So, bilang guidance counselor, at sa ating mga apo, paano kaya natin nilalime sa mga apo natin na, apo, hindi ganyan mag-aral. Pero kasi ma'am, ang isang based on my experience talaga dito sa school, ang nagiging factor na hindrance sa education, sa learning nila, gadget na talaga din, ma'am. For example, ma'am, itong mga hawak kong learners hawak ko ngayon is math. Nahirapan sila mag-memorize ng multiplication table, which dapat na-memorize nila talaga iyon dahil iyon yung pinakang essence sa pagdating sa multiplication and division. Tapos ipapatawag ko ang parent. Tapos Hindi rin alam. sa harap sa harap ng parent, outright o ko tatanungin ko ang bata, okay, 3 times 5 or 3 times 6. Hindi makasagot yung bata. And then, Parent, ang alam ba? magiging comment ni parent, sige, hindi na ulit kita papahawakin ng gadget. So, doon pa lang kasi, ma'am, umaagaw na talaga ng oras para sa mga pag-aaral ng mga bata. Yes, oo. And, yeah, okay. Gadget is gadget. Kaya lang, Yes, yun nga, ma'am. hindi kasi nakikita ng maraming mga bata that yung pag-aaral ay nakapagbibigay ng kakaibang talino sa'yo, ng mga discoveries, na kung mas maibibigay lang natin yung kaalaman sa mga bata, hindi sila masyado magagadget kasi wala silang mapapala dun sa gadget. Yes, ma'am. Di ba? Yun sana dapat. At saka sila din mismo dapat yung nagga-guide dun sa mga bata. Yes, oo, Dahilan yun. sa busy, o sige, ayan yung cellphone, ano yan, tumahimik ka dyan. So, sa Pag-alaga, bahay pa din, ma'am, talaga. tagapag-alaga. Sa bahay pa din talaga, ma'am. Yes, oo. So maganda po, no, yung ating mga apo ay para hindi sila magkaroon ng karanasan ng pagnanais sa gadget. Ako kasi yung mga apo ko, pagkasama ko sila, no gadgets eh. Nung mga 2 years old sila, 3 years old, no gadgets. Anong ginagawa Yes, namin? ma'am. Edi sa nature kami. Tinuturuan ko sila ng observation sa nature. Mga nakikita nila yung mga gumagalaw, lumilipad, inaamoy-amoy nila, di ba? And kasi dahil doon sa mga karanasan na yon, hindi yun kayang ibigay ng gadget. Gadget, di mo yan naaamoy, di ba? Hindi mo yan nahahawakan ng nafe-feel mo yung texture, di ba? At wala kang Yes, pwedeng ma'am. gawin, puro virtual, di ba? Like, ayun, sabi ng apo ko na, Lola, let's make smoothie. Smoothie eh gadget. So, tuturo ko sa kanya yung totoong smoothie. Na pag ginanya niya, natitikman pa niya yon at tumutulo yung kamay niya, tuwa siya hanggang dito sa kanyang arm, na-enjoy niya at nararamdaman niya yung temperature, o di ba, sa smoothie. Tapos kasama ko siya naghihiwa, mga ganon. So yun po Yes, mga ma'am. mamshis, no? Kailangan, mga lola, yan, kailangan meron tayong pamalit. Di ba, no? Kung ang dami natin na uusap. Yan mga lolas, no? Di po ba parang nakakatuwa naman yung exposure ng ating mga apo for nature or to nature. So pati tayo maiinitan, di ba no, Lola Nancy? Pati tayo lalakas, di ba? Nakikipag ano tayo. At ito, lalo tayong lalakas dahil number 3 natin, ito is physical and then wellness, no, ng ating mga bata. So, paano naman yan sa ating mga bata at siguro, tanungin ko nga anong pagkain ng apo. Ang mga bata, yung kung ano yung naibigay natin kasanayan, kung umpisa, hindi sila mamimili, ibigay na gulay, kakainin nila eh. So, yun mas mainam na ma-maintain natin sa kanila at para hindi sila magiging mapili. Ang isang mahalagang bagay din pagdating sa pagkain, yung maturuan natin na kakain sila ng tama at nasa oras. Hindi yung kung kailan gusto nilang maisipan na kumain at iwasan din ang junk food. Never po ako nag-serve ng mga junk food sa apo. Junk Mga, food and yes, fast ma'am. food. Still kamote, saba, yun yung mga gumagawa ako ng gulaman para sa kanya. Gelatin.
Yes, nabanggit mo yung gumagawa ka, no? Isa pa rin po, no, para gaganahan yung ating mga apo. Mahilig po sila kasing makisali sa food preparation. Yan, di ba? So kung halimbawa tayo ay gagawa ng calamansi juice o yung mga hinahalong hot cake, yan, no, nalalagyan natin ng mash na saging, ay ibigay po natin sa kanila na trabaho yon. Gustong-gusto nila yon, di ba? Medyo makalat, pero Yes, dahil ma'am. sila ay nag-i-enjoy, di ba, no? Napansin mo? Kaya nga nung pandemic, ma'am, yun yung talagang full time sa bahay, work from home eh. At natutunan niya yun, ma'am, to the point na at present, siya na yung nagsasaing, siya na yung nagpiprito ng itlog niya, gumagawa ng sushi, gumagawa ng salad, siya na din yung pag may pipino sa bahay, babalatan niya, slice niya, gagawa siya ng steak. Siya na lahat yun ngayon, ma'am, na grade 4 niya. Yun lang sa nakakatuwa at dahil nga sa naging dulot ng pandemic na kung ano yung ginagawa ko, nakikita niya. So, partner kami doon. Yan, so enjoyment nila yan. Ngayon, dahil ang usapan natin ay mga very young children, yan ang focus natin every first week of the month. Di ba, sa aral naman, ano, yung pagsusulat, di ba? Yes, ma'am. Ano ba yun? Fine motor. Ang Kasi ano, kanina mga ma'am, diet. ang usually na reklamo ng mga teachers, dito ma'am ha, sa school setting namin, lalo na after pandemic, grades 1, grades 2, learners, mga ayaw sumulat. Kasi sabi ko nga ganon, intindihin natin sila, intindihin natin ang mga bata na coming from home, alam na alam naman natin na hindi yan mautusan ng parent na sumulat ka nga. Mag-excuse yan, iihi, magugutom, gagawa ng paraan to the point na tamad silang magsulat at ngayon nga na face-to-face na, yun ang isa sa mga naging problema na hindi sila gaanong marunong magsulat. Mm-hmm. So, halimbawa sa ating, hindi pa naman huli, lalo na kung may mga kapatid pa rin sila na, mga anak na, o apo, na maliliit pa, entering preschool. Hayaan nila na magpunit ng papel, paper tearing, at magsalin ng tubig sa mga bote o sa baso para ma-practice yung fine motor nila, exercise iyon. And then, yung paglaruin ng clay. Pero isang warning sa clay, huwag yung kulay chocolate. Kasi may experience ako na sinubo ng bata kasi chocolate, pero hindi. Yun yung isa sa warning na yung pwedeng, at saka ano din siya, babantayan natin while playing din ang mga bata na inaano natin na alagaan. Yan, maganda po yan, ano? At saka ang isa pa, no, yung kung tayo ay naggagawa ng mga cookies, no, di ba may mga cookie cutter na ganyan, gusto Yes. nila yon. Para sa halip na clay ang minamasa nila, nakakatuwa. Yung totoong dough, di ba? Tapos mamaya kakainin na niya dahil meron na siyang Yes. mga cookies, ano? Na. So, yan po ang ating mga kung ano-anong bagay, no, na po pwede nating gawin. At isa pa natatandaan ko yung aking apo din. So, yung arena, no, bago masahin, di ba, walang tubig muna, no? Kinalat na ganyan sa lamesa. Nagsusulat siya doon. So, ayaw nilang sumulat ng lapis at papel, pero siya, nagsusulat siya doon sa table na may, yung sa arena. Diba? Natutuwa siya kasi, sige nga, anong letter yan? So, ikapakita yung letter, tapos gagayahin niya. Doon niya ginagaya sa arena. Diba? Kasi po, minsan, ayaw nila ng writing tools, pero Yes, hayaan ma'am. natin sila doon sa non-traditional writing tools. Yung daliri niya, yan, di ba, no? Sa hangin. Gagamitin niya, di ba? Sa hangin, di Sa ba? hangin. Pwede rin siya sumulat. Sa likod mo, pwede mo siyang pasulatin, di ba? Yes, O ma'am. minsan yung small finger niya, ang pansulat niya. Minsan ito, di ba? Minsan, okay, sige, maglagay ka nga ng mga dots dito sa likod ko. Sige nga, apo, dali ilang dots. Okay, 1, 2, 3, o, di ba? Alright, sa atin pong panghuling bahagi ay pag-uusapan natin ang dalawa pa, no? Kasi natapos na natin si spiritual, Social and si emotional. kaisipan, si physical, at saka ngayon naman po ay ang pakikisalamuha ng ating mga anak or mga apo, or what we call the social. Yan. At ang may usapan natin mga batang-bata. Ito yung matatakotin pa, di ba? Mga 2 years old kasi ito di ba? Yung medyo matatakotin pa sila sa strangers, di ba? Yung pag may bumati sa kanila, parang
ano sila sa likod ng adult, di ba, no? Or kaya nakaganyan lang sila, nakayoko na gano'n, di ba? So, anong mga pwede nating igabay sa ating mga lola patungkol sa mga apo at pakikisalamuha? Naniniwala tayo na ang family ang siyang unang kinakamulatan ng bata para sa kanyang socialization at napakalaga iyon sa pag-develop ng pakikisalamuha at ma-instill sa kanya na hindi lang siya ang mahalaga kundi ang mga taong nakapalibot sa kanya. Kaya napakahalaga na ma-inculcate ang respect at ang pagsunod. So, Yes. yun yung isa sa mga ano din na kung paanong maturuan din na maging responsable din. Kagaya ng example ko dun sa kanya, nursery siya, 4 years old. Na-stroke ulit yung husband ko. Na-stroke na po yun before. And then, kami lahat na, yung tatlo kong anak, working na and aalis kami. Pero nakabilin sa kanya, siya ang magpapainom ng gamot sa lolo niya, susubuan ng pagkain si lolo niya during lunch. Yung during lunch lang naman. And then, nagiging responsible siya at naiisip niya kung papaano ang kalagayan ng bawat member ng family. Yan. So, nai-relate din niya pagdating sa church din na kailangan din ang pagpapahalaga dun sa iba't ibang level ng stages ng tao. Yung mga bata sa Sunday school niya. And then pag sa mga young married and maging seniors din, alam niya kung paano din itatrato. Yes, oo, kasi napakahalaga dito sa pakikisalamuha yung kakayahan ng ating mga bata, no? Na maramdaman ba na ang buhay ay hindi ako lang. Na ang mundo Yes, ay hindi ma'am. umiikot sa akin, ano? Na halimbawa ako ay nagkalat. Aba kailangan tumulong ako sa pagliligpit ng kalat. Dahil ako yung naggawa nito di ba? At Yes, hindi ma'am. ako yung utos ng utos, no? Pwede rin ako na magsumikap na gumawa ng sa sarili ko, di ba? At isa pa rin dito sa pakikisalamuha ay yung paano din siya kumausap sa kanyang mga kasama. Di ba? Minsan meron ako mga bata na narinig sigaw ng sigaw, di ba, no? Parang pag may hinihingi, ay kailangan ora mismo ibibigay mo. Pag hindi, takas-takas ng sigaw niya, okay, iiyak siya, iiyak, di ba? So mamaya yon titingnan natin yung sa emosyon. So mahalaga po no na maituro, magabayan ng ating mga apo sa ganitong bahagi. Kasi tayo daw mga lola, no? Ako, I beg to disagree. Ito tayo, taga-spoil ng ating mga apo, di ba? No. Kaya, no, pareho tayo, no? Oo, minsan nga ang joke niyan ay mas makulit pa raw ako sa nanay. Mas makulit pa ako sa nanay, no? Sa nanay pwede na, pero sa akin, no. Parang gano'n, ano? Kaya hindi po maganda na tayo pong mga lola ay magkaroon ng ganong image, no? Na mga bagay na minsan ayaw ng magulang. Tapos ang isang lola, ibibigay mo, no, 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 yan, ano? Kasi hindi po ito magkakaroon ng magandang epekto sa isip at sa pananaw ng ating mga bata sa kanilang pakikisalamuha. Parang, bida ka lola, pagka meron siyang gustong ganito, sa'yo ang takbo, tapos pagdidiscipline si nanay. So, hindi po ito maganda sa kanyang social skill. And the last one, ako ito, ng mga bata natin, isa pa yan, tayo din daw mga lola, madali tayong goyoin ng mga apo. Emosyon, ayan. So, Yes, ma'am. paano ba natin i-regulate ang emosyon ng ating mga apo? Yung papaano magiging independent din sila, yung self-regulation, napakahalaga. Papaano halimbawa, bago mag-schooling, naihanda na natin sila, yung toilet train, yung pag-shoelaces, yung pagtali. Dapat na-train na din sila. Mga basic iyon na dapat natutunan na nila sa bahay. Maging self-regulated sila, paano sila kikilos ng yung kakayanan nila ma-develop. Halimbawa, katulad din nung yung apo ko, yung mga manika niya, sabi niya ganun, Lola, paano ba mag-braid? O, ayan yung manika, pag-aralan mo. So, natuto siya mag-braid dahil doon sa paglalaro din ng buhok ng manika. And pagdating sa
damdamin naman niya. Ito nakita ko na kung papaano ang laking tulong talaga ng animals, ng mga pet animals sa buhay ng isang individual, lalo na nung dumaan na pandemic. At nakikita natin talaga, based dun sa experience nung apo ko, yung isang pusa, 4 ang pusa namin. Tapos lumayas yung isa. Actually, pinalayas yun nung pinakawalan ng nanay kasi ingi ng ingi, nagtatrabaho siya. So 1 week siyang wala sa bahay. Yung 1 week na iyon, during prayer time sa gabi, naririnig ko, magkatabi lang kami ng kwarto, naririnig ko pinagpipray niya, ano na kaya yung lagay ng pusa, tapos ano na kaya siya, ngayon kailan siya babalik, at iniiyakan niya talaga. And then one time, naglinis ako ng mga school supplies niya, yung organizer. And then, nung may napansin siya, Lola, asan yung aking box? Sabi ko, andyan lang, bakit? Sabi ganun, Lola, andun kasi yung mga letter ko kay Bianchi, yung pangalan ng cat. Tapos tinignan ko nga, andon, daily, nagsusulat siya ng ano, kumusta ka na, kumakain ka ba? So, ano niya yung emotion niya. At talagang lungkot na lungkot siya. But then, salamat sa God, sabi ko na, bumalik yung pusa, bumalik after a week. May journal pa siya. Ayan, so nakakatuwa ano po, makatotohanan ang mga damdamin ng ating po mga bata. At bilang mga lola, ay yun nga po, no, tayo po ang magtutuwid, no, sa kanilang mga damdamin. Kasi itong damdamin, kapag hindi talaga ito na-manage, ito nga yung sinasabi natin na, ayan, challenge ang kanilang mental health, di ba, no? At alam mo, ang isang napakaganda sana na maiparamdam sa ating mga bata ay yung katotohanan na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Walang Yes, ganon. ma'am. There's no such thing in this world, no? At an Kasi early stage, dalawang ma'am, problema. at an early stage na nakakasama na siya sa mall, sa bahay pa lang, ma'am, ang ginagawa namin, kinakausap na namin siya. Madami siyang makikita doon, madami siyang magugustuhan doon, pero hindi lahat iyon po pwedeng bilihin niya kung ano magustuhan niya. Yung talagang needs lang, doon nakafocus. And Yes, then, nakakatuwa din na may makikita din ng mga nagtatantrums na bata, at doon din, naiipakita din na, maganda ba yung ugali na ganon? Kaya nakikita din niya yung effect. Kaya okay naman, ma'am. Hindi siya nagtututuro. Yan, oo. Tsaka maganda po, no, mga momshies, kasi yung mga bata na nagtatantrums, no, sa public places ay palatandaan ito na parang hindi masyadong naihanda ang ating batang ito Mga bata. doon sa paniniwala na hindi lahat ay makukuha mo. Kasi maraming mga bata na parang kahit mahirap, sinisikap ibigay eh. Kasi ayaw nilang iiyak yung bata. Naku, malaki po ang problema nito. Kasi yung batang ito ay lalaki ng parang lahat ng gusto niya ay makukuha niya, at pag hindi niya nakuha ito, anuman yung bagay na yun, ayun, depressed na po siya. Suicidal na. Yung mga kung ano-anong gagawin niya, di ba? Kasi hindi siya nasanay. O Yes, yun nga, ma'am. magwawala siya. Kasi once na nagwala siya and he gets what he likes, lagi siyang magwawala. Yan. Parang mo siyang tinuruan, di ba, no? Kaya mas maganda po, pag maingay, huwag ibibigay. Pag tumahimik, tsaka natin ibibigay. Ayan. Alright, no? Nagsama ang dalawang lola na makukulit magpalaki sa apo, no? Nagkaintindihan ng mga lola. Opo, no? Ganun po ang mas maganda para po ang ating mga apo ay lumaki ng maayos. Okay, so hindi natin kayang ibigay lahat kasi sa totoo lang po, isang libro po ito. Isang libro po itong pinag-uusapan Yes, namin. ma'am. At tingnan po natin kung loloobin ni Lord na ito ay paisulat, ano? Pero bago yan, ay hihingan ko si Teacher Ma'am si Lola, no? All in one, dami niyang mga roles, no? Nancy, Yes. ng mga panghuling paalala dun sa ating emotional, social, physical, cognitive, and spiritual na mga bagay na ating nausapan. At matapos ang iyong last paalala na yan, ay magkakaroon po tayo ng prayer tips and closing prayer mula sa ating mga momshies ng Praying Moms at Heart na si Mommy Grace Bulay, all the way from the Middle East, at ganun din naman si Lola na rin ito needs, no? Para po sa mga ilang bahagi ng panalangin. Okay, so ano ang iyong something to always remember, Star? Yes, ma'am.
maging sa mga teachers, lalo na sa mga parents, and lalo na ngayon na grandparents month, tayo ang naiiwan sa bahay kasama ng mga apo. Andun pa din na napakahalaga ng Proverbs 22 verse 6, that we should train up a child in the way they should go, for when he is old, he will not depart from it. Napakahalaga. Pagdating talaga na malaki na, hindi na niya ito hihiwalayan. Na-inculcate na natin sa kanya yung kahalagahan. Halimbawa, katulad nga, yung prayer time, bago kakain or bago matulog, napakahalaga. Bible reading, mahalaga din. At even sa daily life, pag nasa school children na sila, hindi sila mag-isa dun eh. May mga kaklase din na may i-consider na pakikisalamuha pa din. So, dapat na-train na din natin sila sa bahay. Yan, okay. Maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin, Lola Nancy, sa ating episode patungkol sa grandparents ngayong first week of September. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you din po. Thank you. God bless po. Magandang hapon. Ang prayer tips for today ay nagsisimula sa letter F. Number 1, focus. Schedule your prayer time. Pangalawa, practice silence. Alisin po natin ang ating exterior at interior distractions. Ayon sa Philippians 4:6, huwag mabalisa sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Number 2, faith. Believe that you are connected with God. Trust na nakikinig at naririnig ka sa iyong mga panalangin. Hebrew 4:16, huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Number 3, faithfulness in prayer. Establish discipline. Prioritize and be consistent sa ating daily prayer time. At sa huli, unahin natin ang Diyos at ang lahat ay magiging maayos. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat po ng atin pong mga nakasama, lalong-lalo na nga po kay Lola Nancy na atin pong nakakwentuhan ng mga bagay-bagay dito sa ating programang Moms at Heart. At ganoon din naman sa mga prayer tips mula po kay Ma'am She Needs yan sa bulugan ng Muntinlupa. Sana nga po samahan nyo ang atin pong Praying Moms at Heart, ang Katwin program ng atin pong Moms at Heart. At kung kayo naman po ay medyo may oras, samahan nyo po ang ating mga face-to-face na kwentuhan. Diyan po sa lugar ng San Pablo, kung saan po tayo ay magkakadaupang palad, at ganun din naman dyan po sa lugar ng Binyang. Ayan, sa September 16 and September 23. At medyo mas malayo-layo pa po dyan sa lugar naman ng Nueva Ecija. I think that will be September 30. Para po sa mga ilang detalye, ay ilagay lamang po dyan sa ating chat, at ako po ang inyong makakahuntahan para sa ating pong possible na pagsasama. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios, nagpapasalamat lalo na nga po sa ating pagsasama over 702 DCAS AM band, at ganoon din naman po sa ating FEBC Radio TV or sa Facebook ng Moms at Heart, or possibly baka po kayo ay nanood sa ating Signal Channel 185. All because we are a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mami Bessie Rios, nag-iwan sa inyo ng isang maganda, masigla at pinagpalang hapon sa ating lahat.